Akala ko, pagtakas lang sa bahay aliwan ang kailangan ko para maging maayos ang buhay. Kaya naman ang alokin ako ni Roy ng bagong simula. Sumama ako kahit hindi ko pa siya mahal noon. Pero sa bahay ng mga magulang niya, doon ko naranasan ng tukso na hindi ko inaasahan. At ang bawal na ugnayang ayokong mapasok, pero hindi ko rin matakasan. Hanggang saan ko kayang itago ang sikreto namin ni Ferdy. At kung may bagong buhay ba na naghihintay sa amin ni Roy, kaya ko bang putulin ang lahat bago pa kami mahuli? Ako po si Rose, at ito po ang aking secret confession. Dear Miss Kay, ako ho si Rose. Dati akong nagtatrabaho sa isang maliit na aliwan sa Maynila. Isang mundong puro ingay, alak, mga lasing na lalaki, at mga lalaking panandalian lang kong magmahal. Doon ko nakilala si Roy. Hindi ko talaga siya minahal nung una. Pero inalok niya ako ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng iba. Makalabas sa buhay na kinagisnan ko. Sinabi niya na, sumama ka na lang sa akin. Ayoko na nandyan ka. Hindi ka bagay sa ganyang lugar. Ako, seryoso ako sa'yo. Mahal kita. Matagal nang nangungulit sa akin si Roy. Hanggang sa pumayag po ako na magsama kaming dalawa. Hindi na niya ako pinabalik doon. Nagsimula kami ng panibagong buhay bilang kanyang may bahay. Akala ko noon iyon na ang simula ng bagong buhay. Pero hindi ko alam. Doon din pala magsisimula ang kakaiba kong karanasan. Masalimuot. Mapanganib. Isang taon na kaming nagsasama ni Roy, pero hilap talaga kaming dalawa. Hindi sapat ang kita niya. At ako, hindi naman niya ako pinayagan ng magtrabaho. Nang alokin niya akong umuwi muna kami sa probinsya nila at manirahan pansamantala sa bahay ng mga magulang niya, wala akong nagawa kundi sumang-ayon. Para makaipon tayo, mahal, sabi niya. Doon, nakapasok siya bilang isang truck driver. Mainit ang tanghali nang makarating kami sa bahay nila. Sa may pintuan, sinalubong kami ni Aling Melly, ang nanay niya. Halatang galing sa palengke, pawisan at may dalang basket ng gulay. Nay, si Roso, pakilala ni Roy habang nakahawak sa kamay ko. Dito muna ho kami titira pansamantala lang habang hindi pa kami nakakahanap ng tirahan doon sa bayan. Tinitigan ako ni Aling Melly mula ulo hanggang paa. Ramdam ko ang pagsusuri niya. Siguro iniisip kung anong klaseng babae ako. Napilitan siyang ngumiti. Pasok na kayo, mainit sa labas. Sa may lilim ng puno nakaupo naman ang tatay ni Roy, si Mang Ferdy. Pawisan galing bukid, may hawak pang gulok. Nung tumayo siya para batiin kami, napansin ko yung tikas nito kahit na may edad na. Malapad ang balikat. At dahil wala siyang pangtaas dun, kitang-kita ang hindi niya pantay na balat. Napakaputi ng bandang balikat niya at halatang yun talaga ang tunay niyang kulay. Pero mapapansin mo ang itsura ng matanda na tila ba may lahi. Napakatangos ng ilong. Hindi siya kagaya ng mga lalaking nakilala ko noon sa bar. Na matatanda pero ang dudugyot tingnan. At lalong-lalo na, hindi siya kamukha ni Roy. Doon ko napag-alaman na pangalawang asawa na pala ito ni Aling Melly. Dahil ang tunay na ama ni Roy ay matagal nang pumanaw. Magandang hapon ho, bati ko. Tumango lamang siya sa akin. Pasok na kayo, magpahinga muna kayo dahil mahaba-haba ang biyahe ninyo. Kinagabihan, sabay-sabay kaming kumain. Masayahin pala si Aling Melly. Pero ramdam kong pinipigilan niyang magtanong tungkol sa aking personal na buhay. Si Mang Ferdy naman, tahimik lamang habang kumakain. Pero ilang beses ko siyang nahuling nakatingin sa akin ng pasulyap. At pagkatapos, mabilis din niyang iniiwas ang tingin.
Pagkatapos kumain, ako na ang nagpresenta na maghuhugas ng pinggan. Habang nakatalikod ako, naramdaman kong may dumaan sa likod ko. Si Mang Ferdy pala. Kumuha ng tubig. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero parang tumagal ang tingin niya bago siya umalis ng kusina. Kinabukasan, madaling araw pa lang nagising na ako. Nasa kusina na ako at nagtitimpla ng kape nung lumabas si Mang Ferdy. Bagong gising, nakasuot ng lumang t-shirt at short. "Oh, iha, napakaaga mo yata," bati niya. "Opo, sanay lang po ako sa maaga." Sagot ko sabay abot ng tasa. "Kape muna po kayo." "Salamat, iha," mahinang sagot niya. Tahimik kaming uminom ng kape. Hindi ko alam kung bakit parang naiilang ako kahit wala naman siyang sinasabi. Siguro dahil iba yung dating niya. Napakaseryoso niya. Matipid kong magsalita, pero ramdam mong malakas ang presensya niya. "Si Roy aalis na raw mamaya?" tanong niya. "Opo, may biyahe daw po hanggang Bicol. 3 araw po yata siyang mawawala," sagot ko. Tumango lang si Ferdy, pero habang nakatingin siya, para bang binabasa niya ang loob ko. Hindi ko alam kung bakit ako natigilan. Tagasan ka pala, iha?" "Sa Maynila po ako nagtatrabaho. Doon din po kami nagkakilala ni Roy. Pero ulila na ho ako. Sa tiyahin ko lang ako nakikitira. Sa Valenzuela ho yung bahay niya." Tumango lang to. Magaling palang pipili si Roy, ano? Ngayon lamang siya nagdala ng babae dito eh. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Talaga ho ba?" "Oo. Ikaw pa lang yung unang babae na dinala niya dito. Mabait yan si Roy. Masipag at madiskarting lalaki." Nakapagpalagayan kami ng loob. At hindi ko alam, Miss Kay, pero bakit tila mas magaan ang pakiramdam ko kay Freddy. Pag alis ni Roy, naiwan kaming 3 sa bahay. Ako, si Nay Meli, at si Tay Ferdy. Pero madalas wala si Nay Meli dahil nasa palengke. Tanghali noon. Pawisan ang matanda galing ng bukid. Dumiretso sa may poso para magbuhos ng tubig. Nakaupo naman ako sa may balkonahin nila. Nagpapaypay ang nakashort lang. "Grabang init ano, Tay Ferdy?" sabi ko nang nakangiti. "Oo nga eh, parang tag-araw kahit Agosto," sagot niya habang binubuhusan ng katawan. Hindi ko mapigilang hindi mapatingin. Hindi naman sa bastos na paraan. Nag-alis kasi siya ng pangtaas na damit. At doon ako nakaramdam ng kakaiba. Nahuli niya akong nakatingin sa kanya. Pero imbis na umiwas, ngumiti lamang siya ng tipid. "Sanay ka ba sa init ng probinsya?" tanong niya. "Hindi ho masyado, pero mas gusto ko rito kaysa sa Maynila. Napakatahimik dito, malayong malayo sa maingay na syudad," sagot ko. Kinagabihan, umulan ng malakas. Nasa bayan si Aling Meli at hindi nakauwi kaagad. Kami lang ni Ferdy ang naiwan sa bahay. Habang kumakain kami ng hapunan, halos wala kaming imikan. "Hindi ka ba natatakot dito, iha?" tanong niya bigla sabay tingin sa labas. "Hindi naman po," sagot ko. Sanay na rin ako sa gabi. Dati pa. Yung trabaho ko kasi gabi ang pasok, sabi ko. Tumango siya, pero nahuli ko ang tingin niya. Matagal. Pagkatapos kumain, nagayos na ako ng pinagkainan at habang nagliligpit, naramdaman kong nakatayo siya sa may pintuan ng kusina at nakatingin lang sa akin. "Salamat sa masarap na hapunan, Anya." "Hala po yun," sagot ko at pilit ng umiti. Pero bakit ganito yung tibok ng puso ko? Kinabukasan habang naglilinis ako ng kusina, dumating si Ferdy galing bukid, pawisan at pagod. "Ano iha, hindi ka pa ba rin naiinip dito?" tanong niya. "Hindi naman ho, masaya rin dito, kakaiba lang," sagot ko. Habang nagsasalita ako,
Napansin ko nung nakatitig siya ng diretso sa akin, na para bang may sasabihin. Hindi naman ako umiwas. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero imbis na kabahan, parang nakaramdam ako ng kakaibang init. At doon ko naisip, Miss Kay, may mali sa nararamdaman ko. Hindi ko yun itatanggi. At sa bahay ng mga magulang ni Roy, may apoy na unti-unting nabubuhay. At natatakot akong baka hindi ko mapigilan. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Huwebes nang dumating si Roy at umalis din kinaumagahan. Araw ng Sabado. Rose, iha, ipagdala mo nga ng tanghalian si Tatay Ferdy mo sa bukid. Hindi kasi nakapag-agahan yun, baka nagugutom na. Mag-aayos pa kasi ako ng gulay para sa palengke. Sabi ni Nanay Melly. Habang naglalagay ng talong at okra sa bayong. Opo, Nay, sagot ko. Kinuha ko yung basket ng pagkain. Hindi ko maipaliwanag noon, Miss Kay, kung bakit may kilig akong nararamdaman nang utusan niya akong puntahan si Mang Ferdy. Mainit ang sikat ng araw noon. At habang naglalakad ako sa makitid na daan papunta sa may bukid, ramdam na ramdam ko yung pawis sa batok ko. Rose, babe ka lang ha. Bulong ko sa sarili ko, pagkain lang to, wala nang iba. Ano ba naman yung iniisip mo? Nadatnan ko siyang pawisan. Nakadamit na may mahabang manggas. Abala siya sa pag-aararo gamit ang kalabaw. Tay Ferdy, sigaw ko. Pahinga muna ho kayo, dala ko po yung pananghalian nyo, sabi ko. Napalingontot ngumiti. Uy Rose, sakto iha, gutom na nga ako eh. Naku, magpahinga muna ho kayo. Dinala ko na ho yung pagkain ninyo. Sabi ko, tinuro ang maliit na kubo sa gilid ng bukid. Doon kasi sila madalas nagpapahinga kapag tanghaling tapat. Pumasok kami sa may kubo. Simple lang, kawayan at pawid na may bangko at banig. Naupo siya at huminga ng malalim. Salamat ah. Hindi na ako nakabalik kanina eh, sayang yung oras. Wala ho yun. Pinadala ho ito ni Nanay Melly. Papunta po yata kasi siya sa palengke. Kaya ako na lang ho yung nagdala dito. Sagot ko habang inaayos yung pagkain. Adobo, kanin at manggang hinog. Pinanood ko siyang kumain. Ramdam ko ang gutom niya at ang pagod na naipon sa katawan niya. Tahimik kaming pareho pagkatapos nun. Rinig lang ang kaluskus ng hangin at ang malayo-layong huni ng ibon. Habang nag-aayos ako ng pinagkainan, napansin kong nakatitig siya. Titig na kakaiba. Mas matagal, mas mainit, at alam ko na parehas kami ng nararamdaman. Ako na pong mag-aayos niyan, pahinga ho muna kayo. Sabi ko para basagin ang katahimikan. Hindi na ako naiha, ipapakain ko lang din sa aso tong mga buto, tugon niya. Pero hindi kami nakakilos ng magdikit ang kamay namin. Magaan lang, parang aksidente. Pero ramdam ko yung kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Hindi ko alam kung anong nangyari noon. Basta ang alam ko, ako ang nauna. Opo, Miss Kay. Hindi ko alam, basta ang alam ko. Hinalikan ko siya sa labi. Sandali lang yon. At kitang-kita akong nagulat siya. Iha, baka nabibigla ka. Hindi ho, Mang Ferdy. Sagot ko. Marami na akong nakilalang lalaki sa bahay aliwan. Pero si Mang Ferdy, ang lalaking sa unang tingin pa lang, nagka-interest na ako, Miss Kay. Baka may makakita dito, iha. Sabi pa niya. E di sa loob ho tayo. Sagot ko ng halos pabulong. Wala si Nay Melly. Nasa palengke. Wala rin ho si Roy. Atin ang oras kung papayag kayo. Tumango siya. E sino namang lalaki, iha, ang hindi papayag sa alok mo? Ramdam kong mabilis na ang tibok ng puso ko. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa noon, Miss Kay. Doon sa kubo, sa gitna ng bukid, amoy lupa at pawis, nangyari ang bawal. Sa totoo lang, Miss Kay, natatawa pa nga ako noon. Dahil kung may makakakita man sa amin noon, yun ay ang kalabaw niyang gamit. Ibang pakiramdam. Hindi ko alam pero tuluyan na yata ang nahulog ang loob ko kay Mang Ferdy.
Hindi naman kami kasal ni Roy. At hindi din naman ako na in love kay Roy. Pero kasi, sa kagustuhan kong makatakas sa buhay ko, pumayag ako sa gusto niya. Pumayag akong mag-live-in kami. Pero hindi ko naman nakalain na sa pag-uwi ko dito sa probinsya nila, dito ko makikilala ang lalaking may edad na nga, pero pumukaw naman sa interes ko bilang babae. Naaawa rin naman ako kay Roy, pero hindi ko rin kasi mapigilan ang sarili ko. Hinila niya ako paupo sa tabi niya sa bangko. Mainit ang hininga niya habang dumampi ang labi niya sa akin. Ang kamay ko'y kusang gumapang sa balikat niyang matigas dahil sa trabaho. Sa labas ng kubo, tanaw ang malawak na bukid, pero wala na kaming pakialam kung may dadaan pa. Rose, huli na to iha, hindi dapat tumaulit. Anya, kahit pareho kaming o pareho naming alam, nakasinungalingan ang sinabi niya. Oho, alam ko. Pagkatapos nun, inayos ko yung buhok ko, habang siya naman ay tumingin lang sa labas na para bang may iniisip. Rose, mag-iingat tayo. Hindi pwedeng malaman to ng kahit na sino. Mariin niyang sabi. Opo, sagot ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ito matatapos doon. Habang pabalik ako sa bahay, ramdam ko yung putik sa paa ko at yung bigat sa dibdib ko. Pero higit sa lahat, may kakaibang init na hindi kayang ikaila. At alam kong naghihintay na ulit ako ng pagkakataong utusan ako ni Nanay Melly na magdala ulit ng pagkain sa bukid. Lumipas pa ang ilang araw. Ang isang beses niyang sinasabi ay nasundan pa. Maagang umalis si Roy. 3 araw daw siyang nasa biyahe ngayon. Katulong ko naman si Nay Meling mag-ayos ng gulay sa bakuran. Nakayuko siya habang nagbibilang ng gulay at ako na may nakikiramdam kung kailan niya ako uutusan ulit. Iha, Rose, Anya, mamayang tanghali nga ipakidalhan ulit ng pagkain ng Tay Ferdi mo. Huwag mong kalimutan yung malamig na tubig ha. Mainit na mainit sa bukid eh. Opo, Nay. Ako na hong bahala. Nakangiti kong sagot. Pero sa loob-loob ko, parang may ibang apoy ang dala ng utos na iyon. Pagdating ng tanghali, bit-bit ko na naman yung basket. Malayo pa lang, kitang-kita ko na si Mang Ferdi na nakaupo sa lilim ng puno. Pawisan at mukhang pagod na pagod. Pero nung makita niya ako, para bang nag-ibang anyo niya. Para bang biglang nawala ang pagod. Rose, akala ko hindi ka na makakapunta. Sabi niya habang inaabot ang basket. Hindi ho ako tatanggi sa utos ni Nanay Melly. Biro ko, tsaka baka magutom kayo eh. Pumunta kami sa kubo para kumain. Doon, parang may hindi nasasabi pero pareho naming nararamdaman. Hindi kami makatingin ng madagali sa isa't isa. Makamahalata ang ningning sa mata. Rose? May nangsabi ng matanda habang nag-aabot ng mangga. Hindi ko na yata kayang ganito palagi. Yung parang nagkakagulatan na lang. Anong ibig yung sabihin? Kung gusto mo rin. Napahinto siya. Tumingin muna sa paligid na parang sinisiguradong walang ibang tao. Mag-usap tayo kung paano. Kung paano tayo magkikita nang hindi palaging nagmamadali. Napalunok ako. Delikado. Paano kung mahalata? Kaya nga lihim, sagot niya. Hindi naman araw-araw. Pero kung may pagkakataon, dito lang sa kubo. Hindi dumadaan dito ang kahit sino kapag tanghali. Parang may umalingaw-ngaw na kampana sa dibdib ko. Hindi dahil sa takot, Miss Kay, kundi sa kakaibang thrill. Bahala na kayo, sabi ko. Pero kayong bahala ha, ayokong mabuko. Basta makikinig ka lang sa akin. Matatag niyang sagot. Habang kumakain kami, napapadikit ang kamay niya sa kamay ko kapag inaabot ang plato. Kunwari wala lang. Pero bawat dampi parang kuryente. Rose, bukas ng hapon, pupunta ako rito kahit wala akong trabaho. Magdala ka na lang ng kaunting merienda. Sabi niya na parang utos, pero may lambing. Bukas? Pinipigilan kong mapangiti. Baka huhanapin ako sa bahay. Hindi. Bukas nasa palengke si Melly buong maghapon. Tumangulang ako. Hindi na kailangan ng mahaba pa ang usapan. Pareho naming alam ang ibig sabihin ng plano. Kinabukasan,
Nagkunwari akong tumutulong kay Nay Meli. Maagang umalis siya papuntang bayan. Sabi niya, babalik daw siya bandang hapon na. Sakto, kumuha ako ng kaunting tinapay at prutas para may dahilan akong dadalhin kay Mang Ferdy. Tapos, naglakad na ako papunta sa may bukid. Pagdating ko roon, nandun na si Mang Ferdy. Hindi siya pawisan ngayon. Malinis ang suot niyang damit, para bang may espesyal na okasyon. Rose, bati niya. Halatang kanina pa naghihintay. Sigurado ka ba walang nakakita sa'yo? Oo, walang tao sa daan. Sagot ko. Nanginginig ang kamay habang inaabot ang basket. Umupo kami. Nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay. Sa bukid, sa buhay ko sa Maynila. Pero ramdam ko, pareho lang naman namin hinihintay ang oras na wala ng usapan. At puro tinginan na lang. Rose, simula niya. Basta, ganito na lang tayo simula ngayon. Tuwing may pagkakataon, dito na lang tayo para walang makaalam. Paano kung mahuli tayo? Tanong ko, pero hindi ko rin gustong malaman ang sagot. Hindi tayo mahuhuli. Sigurado niyang tugon. Alam ko ang oras ni Meli. Alam ko ang galaw ng mga kapitbahay. Ikaw lang ang alagaan mong sarili mo at huwag kang magpapahalata sa iba, lalo na kay Roy. Tumango ako. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang init ng tanghali, ang amoy ng lupa at ang sikretong plano naming dalawa, lahat iyon naghalo na. Hindi lantara ang nangyayari sa kubo. Pero sapat para iparamdam sa isa't isa ang bawal na relasyon na mas lalong pinatamis ng panganib. Pagkatapos ng ilang oras, inayos kong buhok at pinunasan ng pawis sa noo. Para bang walang nangyari. Pero ramdam kong may nabuo na kaming kasunduan. Mag-iingat ka sa bahay, Rose. Sabi ni Mang Ferdy habang inaayos ang sarili niya. Kayo rin ho, huwag kayong magpapahalata. Sagot ko sabay ngiti na parang walang bahid ng kasalanan. Pag-uwi ko, sakto lang bago bumalik si Nay Meli. O Rose, saan ka galing iha? Tanong niya habang daladala ang bayong. Naglakad-lakad lang ho sa may bukid. Ang sarap po ng hangin dun eh. Ngumiti siya. Buti naman at nasasanay ka na rito. Sanay na ho. Sagot ko pero sa loob-loob ko, ibang klase na ho yung pagkasanay ko. Habang naglalakad ako papasok sa kwarto, naramdaman ko yung tibok ng puso ko na parang ayaw nang huminto. Simula ngayon, may lihim na plano na kami ni Mang Ferdy. At ako mismo, parang ayoko tong matapos. 6 na buwan. 6 na buwan na akong nakatira dito sa bahay ng mga magulang ni Roy. 6 na buwan na rin simula nang mag-umpisa ang bawal na relasyon namin ni Mang Ferdy. Walang alam ang mga tao, lalong-lalo na ang mag-ina. Ngunit isang araw noon, nagulat ako nang alokin ako ng kasal ni Roy. May kasalang bayan daw at nais siyang magpakasal na kaming dalawa para bumuo kami ng sarili naming pamilya. Pagdating ni Roy noon mula sa biyahe, agad kong napansin ang kakaibang sigla niya. Hindi ito karaniwang pagod na Roy na uuwi lang para matulog. May ngiti siyang dala. At para bang hindi niya mapigilang ikwento agad ang isang balita. Rose, sabi niya habang binubuksan yung backpack niya, may sasabihin ako sa'yo. Nabigla naman ako. Ano naman yun? Tanong ko, pilit na kinakalma ang sarili ko. Pero ramdam kong ang bilis ng tibok ng puso ko. Huminga siya ng malalim. Parang nakipon munang ng lakas ng loob. May libreng kasalang bayan sa susunod na araw eh. Gusto sana kitang pakasalan. Gusto kong ayusin yung lahat para sa atin. Para wala ng kwestiyon. Wala ng alinlangan. Parang biglang uminit ang paligid. Kasal? Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Hindi ko naman talaga ganun kamahal si Roy nung una. Pero siya kasi yung nag-alok ng bagong buhay para sa akin. Malayo sa bahay aliwan at sa maruming nakaraan. Siya ang nagpabago ng buhay ko. Sigurado ka ba? May ina akong tanong sa kanya. Siguradong sigurado. Alam mo naman kung gaano ko kagustong pakasalan ka, hindi ba? Ayoko nang nakikita na lang tayo dito kay nanay at tatay.
May nahanap na rin akong bahay malapit sa trabaho ko. At doon na tayo titira pagkatapos ng kasal. Marami akong pangarap para sa ating dalawa, sabi ni Roy. Sa isang iglap, Miss Kay, bumagsak lahat ng lihim ko. Ang mga titig at taplos ni Mang Freddy. Ang mga sandaling ayaw naming pangalanan pero alam naming mali. Ito na yata yun, sabi ko sa sarili ko. Ito na yata ang tamang oras para putulin ang lahat ng kung anong meron kami ni Mang Freddy. Ito na yata ang tamang oras. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, ikinuwento ni Roy ang plano kina nanay at tatay. Magandang balita yan, anak. Tuwang-tuwang sabi ni Nay Melly. Matagal ko nang sinasabi na ayusin nyo na yan. Tahimik lamang si Ferdy, pilitang ngiti. Nagtagpo ang mga mata namin ng sandali. Isang tingin na parang may gustong sabihin pero hindi naman masabi. Ayos yan. Maganda rin talaga na bumuo na kayo ng sarili niyong pamilya. Wika ni Tay Ferdy. Oo nga tay, dagdag pa ni Roy. Bago matapos tong taon, gusto ko ayos na ang lahat, di ba Rose? Oo naman, ayos na, sabi ko. Napangiti lang ako. Gusto kong tumutol pero ayoko. Natatakot ako. Dahil ayoko rin namang iwan si Roy. Si Roy ang lalaking tumanggap sa kung ano ko dati. Hindi ko talaga siya kayang iwanan. Oo, nagkasala ako. Pero hindi ko rin kayang mawala ang lalaking tumulong sa akin. Kaya nakapag-isip ako, Miss Kay. Siguro, tama na to. Bago pa mahuli ang lahat. Yun ang paulit-ulit na sinasabi ko sa sarili ko. Tama na. Hanggang dito na lang ang kung anong meron kami, Mang Freddy. Hanggang dito na lang ang bawal naming relasyon. Pumayag ako at matapos ang kasal namin, isang salo-salo o isang simpleng salo-salo lang ang naganap sa bahay nila. At isang linggo pa ang lumipas, maaga akong nag-impake, nag-ayos ng mga gamit. Dumaan si Tay Ferdy sa sala noon. Hawak niya yung sombrerong gamit niya sa bukid at sandali kaming nagkatitigan. Ngumiti siya. Ako man ay ngumiti lang din. Lilipat na kayo ngayong araw? Tanong niya. Walang emosyon. Oho, sabi ko. May trabaho na rin po ako roon. Pilit akong ngumiti para itago yung lungkot. Tumango lang siya tumingin sa sahig. Maganda yan. At least may sarili na kayong lugar ng dalawa. Lalo ngayon na mag-asawa na kayo. Saglit nakatahimikan ng sumunod. Tsaka siya bumuntong hininga at umalis na papuntang bukid. Habang nakatalikod siya, parang may gustong kumawala sa bibig ko pero pinigilan ko. Tama na. Bago pa kami mahuli, bago pa masaktan ni si Roy at masira ang pamilya niya, dapat lang naitigil na namin to. Tanghali nang dumating si Nay Melly mula palengke. Alis na kayo, iha? Tanong niya habang inaayos ang mga paninda. Opo, Nay. Salamat po sa lata. Pasensya ka na kung naging abala kami rito. Naku, wala yun, iha. Mabuting at may trabaho ka na rin para hindi ka nalulungkot kapag wala si Roy. May lambing ang boses ni Nay Melly pero may halong lungkot din sa pag-alis namin. Habang inaayos ko ang huling gamit, napatingin ako sa labas. Nakita ko si Ferdy sa may gilid ng bahay at parang naghihintay. Hindi siya lumapit at tila pinili na lang niyang umiwas. At ako man din ay hindi na lumapit pa. Hapon nang sumakay na kami ni Roy. Habang papalayo, tinitingnan ko ang lumiliit na anyo ng bahay nila. Parang may naiwan akong parte ng sarili ko roon. Isang lihim na hindi ko na dapat pang balikan. Masaya ka ba, Rose? At least dito malapit lang sa trabaho. Hindi ka na rin maiinip. Sabi ni Roy habang nakangiti. Hindi alam ang bigat na dala ko. Oo naman, sagot ko. Pilit na ginawang masaya ang tono. Mas okay nga dito. Para tayong dalawa na lang yung magkasama. Sabi ko. Pero tama nga siguro to. Tama lang na kay Roy ko na ituon ang lahat ng pansin ko. Kay Roy ko na ibubuhos ang lahat ng pagmamahal ko. Pagdating sa bagong inuupahan, maliit lang ang kwarto pero maaliwalas.
Bukas ang bintana at kitang kalsada. Kinabukasan ay sisimulan ko na raw ang pagtitinda sa bayan. Habang nag-aayos ng gamit, biglang sumagi sa isip ko ang mga araw na nasa bukid ako. Ang init ng araw, ang amoy ng lupa, ang tahimik na kubo kung saan minsan akong nagpahinga kasama si Ferdy. Mga titig na hindi na dapat mangyari. Mga lihim na sandaling ayaw ko nang maalala, pero syempre hindi ganun kadaling kalimutan. Pinilit kong ngumiti at inilibing sa isip ang lahat. Ito na ang bagong simula. Dapat wala nang balikan. Kinagabihan bago matulog, tumawag si Nanay Melly para kumustahin kami. Saglit ko ring narinig ang boses ni Ferdy sa background at sinabing, "Mag-iingat kayo dyan ha?" Napangiti ako. Pagkababa ng tawag, napatingin ako sa kisame. Tahimik si Roy sa tabi ko, pagod sa biyahe at tulog na. Ako, gising na gising pa rin. Iniisip ang iniwan ko sa bahay ng kanyang mga magulang. Napangiti ako. Dahil sa isip ko, tama ang naging desisyon ko. Ang putulin ang lahat-lahat at mag-umpisa ng panibago. Pinikit ko ang aking mga mata at niyakap ang lalaking dapat kong unahin sa lahat. Ang lalaking tumanggap sa akin. Ang lalaking nag-alis sa akin sa maruming mundo. May mga lihim na hindi kailanman pwedeng manatili at may mga tukso na kailangang wakasan bago pa mahuli ang lahat. Lumipas pa ang taon, Miss Kay. Naging maayos naman ang buhay namin ni Roy. At ngayon nga ho, ay 5 buwan na akong buntis. At masasabi kong mas naging masaya ang buhay ko ngayon. Dahil alam ko na, ramdam ko na, mahal ko na si Roy. Hanggang dito na lamang po ang aking storya, Miss Kay. Ang kwento ng aking pagkakamali at kung paanong mas pinili ko ang tama. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento.